Okay, so ganito mag-routing ng 4-cable method using a multi-effects at saka external tube amp or real tube amp. Ang prerequisite ay dapat yung tube amp mo or kahit anong amp basically ay dapat may sariling effects send and return. Tapos yung multi-effects mo, kailangan may sarili din siyang send and return. Okay. Ang goal natin ay isi-slave natin yung preamp ng real amp dito sa isang block dito sa multi-effects. So, 4 na cable, kaya nga 4-cable method. Ipa-plug ko yung gitara last. Okay? Unahin muna natin yung connections between the amp and the multi-effects. Okay, first, ang multi-effects loop send ay papasok sa amp input. Okay. And then mula sa effects loop send ng amp, papasok mo ngayon sa multi-effects loop return. Okay. And then, yung isang output, usually left side, yan, ng multi-effects, ipapasok mo ngayon sa effects return ng amp. Okay? So, 3 kable na yan. Ang 4th cable ay yung guitar cable mo na papasok sa input ng multi-effects. Okay, ngayon bago tayo magsaksak ng gitara, iset up muna natin yung ating effects blocks dito sa multi-effects. So, first up, kailangan natin maglagay ng loop. Yan, effects loop. Okay. Yan. Tapos, ang mode, kailangan serial mode. Monotype lang. Send level, dry level. Okay. Sakto na yan. So, ngayon, nandito na effects loop. Basically, yun yung preamp ng external amp na ginagamit natin. Okay. So, pwede ka na maglagay ng effects before the amp. Okay. For example, lagay tayo ng compressor. Tapos lagay tayo ng overdrive, effects loop, or after ng amp, doon natin ilalagay yung mga, let's say, delay, at saka reverb. Naglalagay lang ako ng kahit ano, kasi hindi naman importante ngayon yun. Ang importante is malaman nyo kung ano yung routing. Lagay tayo ng... When you're ready for new pedal day, use discount code GCPerf10 at gcrockboard.com to get 10% off your entire order. You can use the code multiple times and there is no expiration date. Enjoy. Modulation. So ngayon, ang routing natin is guitar, papasok sa input ng multi-effects, tapos papasok sa compressor, and then overdrive, and then lalabas ng effects loop, papasok sa input ng amp. And then yung effects ng amp, babalik sa multi-effects. Tapos tutuloy lang sa signal chain. And then papasok sa detune. And then papasok sa echo. And then papasok sa plate. And then dediretso sa output. Tapos yung output natin, babalik sa effects loop return ng amp. Para yun na yung i-amplify ng mismong speaker. Okay? Dali, kuha akong gitara. Okay, eto na yung 4th cable ng 4-cable method natin. Papasok sa input ng multi-effects. Ngayon, depende sa design ng amp na gagamitin nyo. Pwedeng ang master volume ng entire rig is either on the multi-effects or on the amp itself. Pag pre-effects loop yung master volume ng amp, yung multi-effects ang master volume nyo. Okay, so para lang safe tayo, ibababa ko pareho. Then saka natin iangat. Dahan-dahan. Okay, so dito sa amp ko, ang master volume ay nasa amp mismo. So pwede kong iangat to.
May konting ingay, so dagdag tayo ng noise filter. Okay, so ito na yung setup ng amp. Clean. Lagyan natin yung compressor. Lagyan natin echo. Detune. Or overdrive. Ngayon, ang main purpose ng setup na to is para magamit yung amp distortion na hindi sumasabog yung tunog ng delay at saka reverb. So, tapos kung gusto niyo gumamit ng boost, pwede niyo i-on yung mga effects blocks na nasa harap ng amp preamp. Okay, kailangan ko pa ayusin yung timpla, pero yan yung paraan para i-hook up 4-cable method ang inyong multi-effects to an actual real amp, whether tube or solid state. Okay, enjoy and hope this helps.